Ang pamilya ay isang domestic church, ang pinakabaliit na unit ng simbahan. Dito dapat unang nararanasan ang pag-ibig at pagkalinga. Ang mga magulang ang unang larawan natin ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpapabanal sa isang pamilya. Tinuturuan ni Jesus sa ating ebanghelyo ang mga mag-asawa na magmahalan at manatiling tapat sa isa't isa. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ben Roquero, MSc. Magsitayo po tayong lahat. Ay simula ng karon, ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang morning sa lahat. Sa good morning sa lahat. Good morning, Father. Siguro ayaw talaga ako dyan, dito lang ako. So magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos sa lahat ng mga biyaya po na ating natanggap. Kahit maulan sa araw na ito, ay bibigyan natin siya ng papuri. No? And then, aside from the intentions that we have, ipagdasal din po natin lahat ng mga nangailangan ng ating mga dasal, lalo may mga sakit, no? Nasa hospital ngayon, o members ng ating family. Lahat po nasi-celebrate ang kanyang birthdays, anniversaries sa araw na ito, sa ating family trees, sa ating siblings, no? Healing sa ating family tree, and sa lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung mga hindi na o nakakalimutan na. Kaya mga kapatid, tinipon tayo bilang kaarib ng angkan ng Diyos. Kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na papatawag ng lubos. Sino tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aanyayang mga makasalanay, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tayong pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Maraming makapangyarihan ang iyong dakilang pagkakamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kaganang loob mo sa amin ay gawin mong mag-uumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng buti naming takot na ikaw lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makaptan sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po. Nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae para sa isa't isa. Sa kasal, sila'y kanyang pinag-isa. Sa Ebanghelyo, binibigyang diin ni Jesus ang kaloobang ito ng Diyos sa pagbabawal sa diborsyo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibot at sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tugon. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na namunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tugon. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tugon. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa
itong bayan ng Israel. Tugon. Tayo nawa ay basbasa ng poon magpakailanman. Sa pagiging tao at pagdanas ng kamatayan, naging tunay na kapatid natin si Jesus. Muli niya tayong inakay sa pag-ibig at buhay ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya yon sapagkat si Jesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilos siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya't inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang salibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang naging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinabang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangungulo niya. At ang babae na humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. Mga kapatid, itong mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So good morning po sa lahat. Wow, kahit maulan, no? At least, malakas pa rin yung boses natin, di ba? Oh. Uy, kumusta na kayo? Sino bang mga married dito? Raise your hands. Married, may asawa. Naman eh. Alalang naman ako, no?
Kukunti lang ano. Oh. So, alam nyo, sana maraming mga binata at dalaga rito na magsimba ngayon para sa kanila talaga ito. Ha? Oh. Ang tanong, masaya pa rin ba kayo? Ay, wag nyo na ako sagutin ha. Sa inyo na lang yan. Diba? Oo. O may kwento ako ha. Sana hindi nyo pa ito narinig. Tungkol ito sa mag-asawa na nag-golden anniversary na sila. Narinig nyo na ba yon? Dapat. Ngayon lang ako nakapunta rito naman eh. Pangalawa pa lang, no? Okay. So, merong nag-celebrate na nilang golden anniversary. Pag golden, how many years nakasal? 50. Tagal no? Siyempre, matagal. Yung iba nga dyan, 3 years lang. Tagal-tagal na eh. 50 years pa kaya, no? Ngayon, ang pari na nag-celebrate ng kanilang kasal, no? Ay medyo bata pa. Naku, nung simula ng misa, hanggang matapos, lalong-lalo na yung kanilang renewal of vows, di ba? Tatawagin silang dalawa, tapos magre-renew ulit sila. Manunumpa sila ulit sa kanilang sinumpaan noon. How many years ago? 50 years. Naku, simula pa lang, iyak na si Lolo. Iyak na iyak talaga siya. So, lahat ng umatin doon, pati ang pari, at tutulo talaga yung luha. Siyempre nga naman, pag umiyak ang lalaki, tandaan natin ha, ang babae okay lang umiyak eh, parang sanay na tayo. Pero kapag lalaki ay umiyak, naku, lalo nakakaiyak yon. Tingnan sa namatayan. Pag umiyak ang lalaki, talagang daming iiyak. No? Ito mango naman kayo, parang tanga naman ako rito, wala ko. Okay, thank you. No? So, saan ba tayo? Si Lolo, iyak ng iyak. So, naitriga yung pari. Sabi ng pari, sabi niya, Lolo ha, may tanong kita, sana huwag mong mamasamain. Okay? Napansin namin na simula pa lang ng ating, yung celebration, iyak na kayo hanggang, no? Grabe ang iyak ni Lolo talaga, yung talagang, gano'n talaga siya, grabe talaga ang iyak niya. No? Siguro, sabi niya, mahal na mahal niyo si Lola. Okay. Ngayon, sabi ni Lolo, sabi niya, alam mo, Father, nung ikakasal kami, nandyan yung biyanan ko. May dala siyang itak. Sabi niya, papakasalan mo yan. Pag hindi, makita may maano dyan, no? Ipapakulong kita. Tapos, kaya nga sabi niya, Father, umiiyak ako dahil nagsisisi ako. Sana, nagpakulong na lang ako, di ngayon malaya na ako. Yun lang. Ganon ang feelings nyo? Masaya ba kayo sa asawa nyo? Hindi raw. Huwag kayong mag-hindi kasi nga nakikita. Hindi, joke lang, no? Okay. Ngayon, ang unang requirement, bakit magpakasal kayo ay ano? Sige nga, pagmamahal, love. And ang love should be true love. Ano bang definition ng true love? Yung ikamamatay mo na wala siya. Okay? Yan. Okay? Kamamatay mo ba? Yan ang true love. Ang true love kasi walang kondisyon. Ay, hindi ko naman sinasabi yung puppy love, ha? Yung mga high school yan, elementary, Diyos ko, nag-love-love na sila na wala man nila naintindihan. Yung iba, nagpakamatay na dahil sa love-love na yan. Yung iba, nag-possess ng mga demonyo kuno. Dahil sa love na yan. Okay? Ako ba, hindi ko lang sabihin, no? Sa isang parokya namin, ay na-assign ako doon, no? Merong isang high school. Tapos, gagano siya. Tapos, natakot lahat. Tinawag yung
yung pari, no? Ako yon. Tinawag doon. Naku, nung dumating ako, lalo siya gano'n. Tapos, tinawag ko yung isang sakristan. Nung tinawag ko yung sakristan para mag-assist sa akin, lalo siya nung gano'n na. Gano'n. Pangit na talaga itsura yung gano'n siya. Sabi ko, may napansin ako. No? Oh. Pag lumalapit ang sakristan, lalo siyang dinidemonyo. Gano'n siya. Yung pala, crush niya yung sakristan. Yun. No? Oh. Tapos, pag may gano'n, sabi ko, umano ka. Pag hindi mo naiintindihan, siyempre mag-insinso ka, mag-ano-ano ka na, di ba? Pero kung naiintindihan mo na puppy love lang yun. So, differentiate natin ang true love sa puppy love. Ha? Okay. So, ang true love niyan ay walang kondisyon. Alam niyo naman ninyo yon. Basta magpakasal kayo, kailangan tunay na pagmamahal. Ha? Okay. Walang kondisyon. Huwag niyong pakasalan isang tao dahil maganda siya, o kaya pogi siya. Kasi later on, papangit rin yun. Totoo. Ang dami-dami mga pogi dyan. Huwag kayong tumingin sa akin. Ang dami maganda dyan. After how many years, pumapangit sila. Totoo po yun. Nawawalan tayo ng ipin. Okay? Nakakalbo tayo. May kalbo ba rito? Wala naman, no? Okay. So, et cetera. Pumapangit tayo, naging kuba tayo. Ibig sabihin nun, pag pinakasalan mo, dahil pogi siya o maganda siya, ibig sabihin nun, pag hindi siya maganda, siya pogi, maghanap ka ng iba, mali po yun. Okay? Huwag mo rin pakasalan dahil may pera siya. Alam mo, pag naniligaw isang tao, ay ibibigay niya lahat. Nako, yung pinsan namin ang ligaw noong araw, ay nako, problema namin lahat, no? Dahil manghirap sa amin ang pera. Okay? Pangalawa, manghiram ng kung mga relo niya, hiramin niya, yung mga kwentas niya, yung sapatos niya, mga pantalon niya, tayo yung mga pabango-pabango na yan, para lang pa pumunta doon. Nag-asawa sila. Ngayon, away sila ng away kasi nalaman ng asawa niya na hindi naman pala siya mayaman. Kitam? Yun. Okay. So, pag magpakasal, ang requirement ay love. No? Okay. Kasi nga, sa hirap at ginhawa, kung love mo isang tao, ay hanggang sa katapusan yan. Nung nanumpa kayo, di ba, sa hirap at ginhawa, no? Hanggang kamatayan, no? Ay hindi kayo maghihiwalay, kamatayan maghihiwalay, no? So, anong gagawin mo para makahiwalay kayo? Magdasal ka para mamatay siya. Kasi, di ba, yun ang sagabal. Naku, tawa ng tawa kayo. Baka ginagawa nyo yan, ha? Sample ko lang yun. No? Okay. Ganun po yun. O di nagkakasala pa kayo. Alam nyo naman, pag bagong kasal yan, sweet na sweet pa kayo. Pero pagkatapos na yan, doon mo malaman ang pagkatao niya. Yung napangasawa mo pala, may lahing kambing. Bakit? Hindi naliligo. Ngayon, mirisi mo yon dahil pinakasalan mo. Kasi nga, pag nagpakasal ka, tanggapin mo ang lahat sa Kanya. Gets? O yung mga medyo may edad-edad na, huwag na kayong mangarap na magpakasal pa. Ha? Okay. Alright. So, ganun yun. Kasi nga, ang kasal ay sakramento po yon. Pag sinabing sakramento, sakra, sacred po yon. Banal. So, sa magitan ng kasal, doon po tayo ay binibigyan kayo ng grace ni God. Kaya yung iba, hindi nagpapakasal dahil mahal daw ang kasal. Nako, yung kasal-kasal na yan, tapos namamahalan sila, only to find out one day na may kinasal kami, libre lahat. Pala ang lechon nila, dalawa. Magkano yung lechon? Di ba? So, tinitipid yung kasal, ang ano to, yung babayaran, arance silang tawag yan, ano? Dapat lang kasi nga isasubmit naman po talaga yan sa ano eh. Pag nagsubmit kami ng papers ninyo sa, sa chancery ba tawag niyan?
siyempre, yung binayad ninyo, siyempre, doon yan pupunta, no? Okay, ganun yon. So, tapos, unity. Kailan united kayo na mag-asawa, ha? Ibig sabihin, dahil nanumpa kayo sa hirap ginhawa, kung ano lang talaga ang nariyan. Okay? Kailangan talaga tanggapin ninyo. Ngayon, sa inyo, sa inyo na may asawa, nako, parang, hindi ko lang alam kung gusto niyo siya ngayon o hindi, pero dapat gustuhin nyo. Kasi, bakit? Dahil yung asawa nyo, hulog ng langit yon. Talaga, hulog ng langit. No? Dapat talaga i-convince nyo talaga, ibinigay ito ni Lord sa akin. It's a gift coming from God. Kapag gift, ibig sabihin, ano yon? Very, hindi cheap, kundi very expensive yon. Gift yon. Kasi imagine, sa daming lalaki na naligaw sa inyo, siya pa ang naging asawa nyo. Hindi pa. Isipin nyo nga, no? Parang talagang hulog ng langit, no? O siya talaga binigay sa akin ni Lord. Okay? Nako para ako lang convinced, kayo hindi. Ganun sa mga asawa. Okay? Kaso lang, there is no perfect marriage. Wala namang perfect marriage na talaga pag nagkasal kayo, talaga naman, very smooth. Hindi po. Okay? There will be a time na magkaroon po kayo ng crisis. We call that midlife crisis. Ano midlife crisis? Crisis yan dahil tinatanong mo na, bakit napangasawa ko pa ito? Ano kinatnan? Itong mga anak ko, ano ba? Ano ba talaga? Ito ba ang aking maging hanggang o ano? Diyan, doon ka nagkuhan. Doon ka nag-alinlangan na. Kuminsan, pinipermit ni Lord John para maging mature ang samahan ninyo. Okay? Kasi kung walang sakripisyo naman, ay hindi rin maganda. Kuminsan, merong sacrifices. Imagine yung cross na wala si Jesus Christ, hindi natin tatawagin ng crucifix. Sa crucifix natin, yung may cross dyan. Doon ang pakamatay si Kristo. Ibig sabihin, lahat ng ang buhay po natin, kabilang na yan yung buhay mag-asawa, ay puno ng cross para matuto kayo, para mature kayo sa inyong pagmamahal. Ititest kasi ni Lord yan eh. Okay? Alright. Sa mga misis, no? Sa mga mister, na halata nyo ba na habang tumatagal yung pagsasama ninyo, naging kamukha nyo ang mister ninyo? Ang mister ninyo, kamukha. Gusto nyo ba ang mga kamukha kayong dalawa? Gusto nyo ba? Anak ko, walang sumasagot ha. Halata naman, no? Nagkakamukha kayo kasi nga, ang ugali at saka napipick up ng isa, naging isa kayo. Kaya dito sa gospel sasabi, hindi na kayo dalawa, kundi isa na kayo. Isa na kayo sa decision making. Hindi pwede mag-decide ang asawa labang. Kundi, you have to sit down and then you have to talk everything. No? Okay. Para sa mga anak ninyo. Okay. Sa mga anak naman ninyo, may mga obligation din kayo, ha? Ang obligation po ninyo ay una, yung tinatawag na basic necessities. Ano ba yung basic necessities nila? Pakainin nyo yon sila. Okay? Tapos, kailangan may shelter sila. Kailangan may bahay, may damit, at saka yung education at iba pa. Yung mga basic na ibibigay. Kapag hindi, no, ay wag na kayo siguro mag-asawa. No? Kasi nga, kawawa. Noong na-assign ako sa Mindanao, nahalata ko, yung may outside sa convent namin, mayroong mga bata na 2:00 na, naglalaro pa. Sabi ko, ano ba, kumain na kayo? Sabi nila, hindi pa, Father. Bakit? Nantay pa namin yung nanay, tatay namin. Ay, bakit saan sila? Nagtutong eats. Sus Maria Josep, okay? Bakit nagtutong eats kayo, mga misis, mga mister? Father, para na makabili ng bigas,
kung matalo kayo, nako, yung mga bata, alas 3 na, ang mata nila, duling-duling na. Ganun na. Ganun na, Sumar Joseph. Okay? So yun ha. Kaya nga ayaw ni Lord na magkaroon ng divorce. Kasi nga pag may divorce, hindi maganda. Ang divorce, sabihin niyo, paano Father kung ginawa kong punching bag? Bukol in the morning, bukol in the afternoon, bukol in the evening, puro na lang pasa dyan. O paano yan? O, tapos pag hindi pwede. Sabi niya, kasi Father, wala naman kayo asawa. Subukan niyo nga mag-asawa. Tapos yung asawa niyo, nananampal din. Nako, isang araw lang sabihin mo, nako, hiwalay na tayo. Kaya nga, sabi ko kanina, ang first contact, love. Kasi pag labo ang person, makinig ka kasi. Maintindihan mo kasi. Pangalawa, no, kailangan na sa ano nyo, sa inyong pag-asawa, kailangan, dahil pinakasalan nyo lahat-lahat sa kanya. Therefore, walang divorce kasi kawawa yung yung mga bata. Ako ba, naging teacher ako for how many years, no? Before I entered sa pagkapari, teacher na ako. Ang dami ko experience na yung mga batang ito, mga estudyante ko, na talagang product ng divorce, hindi maganda. Iba ang kanila ugali. Kasi wala silang nanay, wala silang tatay. At saka it's a vicious circle. Dahil, kuminsan, dahil sa ganun nga background sa buhay nila, usually, gagawin rin nila. Mag-iiwalay sila. Kaya nga mga nanay at mga tatay, mag-asawa, no? Kapag mag-away kayo, huwag niyo parinig sa inyong mga anak. Oh? Kayo-kayo lang. Kung magsalita ang asawa, makinig yung isa. Hindi pwede na volume kayong dalawa. Okay? At kung there is something na mag-discuss kayo, kailangan, sabi ko, hindi marinig, no? At sana walang flying saucer. Alam yung flying saucer? Lumilipad ang kaldero, lumilipad ang ano dyan, mga gamit. Tapos huwag kayong mag-away ng alas 2, alauna, o alas 3 sa madaling araw. Bakit? Dahil maririnig kayo ng iba. Kasi yung relationship niyo is not for public. Hindi po yon. Okay? Kaya nga ingat na ingat si Kristo dyan eh. Okay? Na basta-basta lang pala na ganyan, hindi pwede. Ngayon, kung nakapag-asawa ka ng medyo may kambing-kambing o itchidira dyan, mirisi yan, dapat noon pa, pinili mo na. Di ba? Okay. Alright. So, mga kapatid, no? Nag-exceed na ako ng 8 minutes, Di ba? Wala pa namang alas 12. Di ba? Okay. So, itong mga misis, may sinasabi, no, na may intuitive power sila nito. Ano ba intuitive power? Yung parang mafe-feel mo na something wrong. Kaya nga pang may sakit yung mga anak, usually ang mother, they can feel. Kasi nga, love nila yun at saka napaghirapan nila. So, nafe-feel nila. Ganun din yung kung if everything, something happens sa husband, nafe-feel nila yon. Yung mother ko, kahit pari na ako, tatawag yan ng alauna, madaling araw. Sasabihin niya, anak, okay ka lang ba dyan? Sabi, okay naman. Pero actually, hindi ako okay. Alam nila yan. So, alam nila, kung kumikiringking ang kanilang asawa, alam nila yan. Totoo nga naman, no? Halimbawa, mga senior na kayo, kung ang mister mo, mga 65 years old na, at saka, nagpagupit na siya ng maganda, nagpumada pa siya, may eyeglasses pa siya, tapos nakatuck-in pa siya, 65 na yun, O, wala nang puwit yan. Ano ba, hindi ka magdududa? Sino magdududa ka? Baka may iba. Di ba? O kung si Mrs. Man, at the age of 70, ay doon pa siya nag-high heel, doon pa siya lahat. Ano dyan? Baka may kumikiring-king dyan. Di ba? Yung mga ganong style. So, alam po natin yan. So, kailangan pag-usapan nga. Yan ang tinatawag ko, crisis sa buhay. Alright? So, may isang araw daw, sumakit yung tiyan ng mister. Alam nyo na yung kwento na ito, no?
sumakit. So, dinala siya sa ospital. Pagdating doon, parang mamamatay talagang ang mister. So, sabi niya, tawagin niyo nga yung asawa ko. So, pagdating asawa niya, sabi niya, sweetheart, siguro, magkukonfess ako. Kung kakunin mo ako ni Lord, at least, makonfess ko at klaro at mapatawad mo rin ako. Sabi niya, alam mo, nawawala yung kita natin sa tindahan. Kinukupit ko yon. Tapos, kanya yung mga sinasangla-sangla ko, ako yun. Oh, hanggang sa dami niyang mga kinonfess, sabi niya, at hindi mo siguro alam na babae ako, sabi ng mister. Sabi ng misis, anong hindi ko alam, kaya nga nilason kita eh. Yung pala, yung sakit ng tiyan ng mister niya, na ospital tulog dahil nilason niya pala. Nako, sayang, kunti lang mga mister ito. Mga mister ha, wag na wag kayong magkakamali sa misis nyo. Baka lasunin din kayo. Joke lang, huwag nyo naman lasunin, no? Alright. So, hindi biro mag-asawa, ha? Dapat enjoy kayo ngayon. There are some situations na talagang hindi mo na may ibalik. So, just pray. Pray na lang talaga, no? For the sake of your children. Okay? Alright. Siguro tapusin ko na. May napapansin ako sa inyo. Masama itingin nyo sa akin. Kasi nga, ang tagal-tagal ng homily ko. Diba? Kaya tapusin na natin ito, ha? Tapos na. Tumayo na kayo, tapos na nga eh. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig tayo, nilikha ng Ama, sa parehong pag-ibig, tayo'y nagbubuklod. Dumulog kayo tayo sa Kanya, magpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng poot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging lunduyan nawa ng kanilang relasyon ng Diyos, upang sa pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, taas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagmahal namin Diyos, tingin mo nawa ang iyong susumamong sambayanan. Itulad mong madama naming lubos ay pag-ibig sa mga tao bagay at gawaing mabubuti.
Sa pag-ibig kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamagitan ni Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Tayo po tayo. Sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, ang maraming lumikha, tanggapin mo ang paghain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kamanalan na iyong pagliligtas naway sumasa amin sa Yesu Kristo kasama Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Dahil sa Diyos sa iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming kapangyarihan tunay nga marapat na kayo aming pasalamatan sa magitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya sa kanyang katuwang mo at kapiling daw ang lahat ng binali iyong likhain.
Siya'y sinugunan mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birhen, na rin kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin loob mo at kamtin ang sambayan ng abanal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus sa kanyang mga kamay upang mawakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawit ng papuri siya walang hampay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tarang kabanalan, kaya sumagita yung Espiritu gawing banal na makaloob na ito, upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob ng handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malaga ng wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung patapos ng hapunan, hiwakan niya ang kalis. Muli siya ng pasalamat. Inabot niya ang kalis sa kanyang malaga ng wika. Tagapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Pagpapatawad ng makasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ating pananampalataya. Magsitayo. Tayo muli pagkabuhay na iyo, nakit na alay na siya ang tinapay na bibigay buhay, ang kalis kakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para malingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa Panginoon iyo Espiritu Santo. Ang malingapin mo ay yung simbahan laganap sa Panginoon. Post mo sa kami sa pag-ibig kay San Francisco ay Papa, Virgilio David namin ang Obispo hasta ng kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay pag-asa sila walang mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at pagitapatin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagitapatin kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol lahat ng mga banal na mumuhay dito sa daigdig na kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon sa kamiling galing na utos, turo natin Panginoon Jesus, awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka sa sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pamakan samantalang pinananabikan ang takilang araw papayag na paligtas namin sa Yesu Kristo. Apostol Kapayapaan, iwan ko sa inyo ang kapayapaan, binigay ko sa inyo. Tunguhin mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban kami kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa ikalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everyone. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ang hawak
sanlibutan, mapapalad niya sa piging ng ating Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang daw tayong katawan dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Magsitayo po. Ama namin pagmahal, ipagkalubong na sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo, na ang aming pinakinabangan sa Panginoon niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po para sa mga pasasalamat. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Leo Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry, para sa ating FB live streaming, sa atin pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Ben Rocaro, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. At sa susunod na linggo naman po ang San Roque Chapel ang sponsor. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangailangan ng ating simbahan. Marami pong salamat. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo, tingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makakapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang manahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo na kalagayang walang hanggan. Amen. Patubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating misa, may tayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you for joining. Have a nice day. God bless po sa lahat.